yung apologies, yung mga apologies ni Sara. Balikan natin si Sara, mga kababayan ko. Sabi nga natin sino ho ang pipiliin ninyo? Si Pangulong Bongbong po ba? O itong si Sara Duterte? Kung ganun po, mga kababayan ko, wala na kayong katinoan. Wala na kayo sa katinoan kung si Sara Duterte yung pipiliin nyo. Papaliwanag natin at ipapakita natin kung paano kayo niloloko. Pasok! Na naman silang paninira kay BP Sara. Kita nyo, mga kababayan ko. Lumalabas si tayo pang naninira. Nakuha nyo, mga kababayan ko. Uy, may bago na naman lumalabas na paninira kay BP Sara. Style ng mga apologies ni Sara yan. Bakit ho kanyo, mga kababayan ko? Hindi naman ho kaila sa inyo. Sino ho ba ang mga naninira? Di ba sila? Si Sara Duterte ang naninira. Hindi makapagpa-interview sa mga matatalino na mga taga-media. Gusto niya sa mga bobo, tatanga-tanga na katulad nila. Bakit? Kasi hindi siya makakaporma Kapag tinanong ng matalino tulad nila Ted Filon, nila Corina Sanchez, nila Karen Davila, at marami pang iba, Gio Robles, gano'n. Pag kayo ng mga nagtanong, mga kababayan ko, sigurado, mag-oo si Sara Duterte nyo. Di ba? Ano sasabihin ni Sara Duterte? I-oo. Doon pa nga lang sa dalawa na to. Kasama ho yung mukhang gorilla. Di ba? Sa script, kita nyo, ginamitan pa ng script ni Sara Duterte. Hindi naman kayang kasama sa script yung tanong nyo ang tanong, mga kababayan, napakasimple lang naman. Kahit nga ho elementary, kayang sagutin Pero hindi masagot kasi nga daw wala sa script. Biruin nyo, sa simpleng tanong, kailangan pang mag-research ni Sara? O kailangan pa niyang ipa-research sa kanyang researcher? Tapos ipapasulat sa kanyang writer. Lang yan, mga kababayan ko. Kung tayo ang tatanungin, mga kababayan, kahit na anong tanong kung patungkol naman sa trabaho natin ang pag-uusapan, sa tagal-tagal natin dyan, alangan naman na wala tayong maisagot, mga kababayan. Di ba, Aichang? Di ba, Ronnie de Guzman, Mitch, Di ba? Ewan ko na lang. Sige, pakinggan natin yung apologist ni Sara Duterte. Ano yung pinaglalaban mo? Uy, may bago na naman silang paninira kay BP Sara. Pansinin ninyo pagkatapos ng ilang araw na tahimik sila sa programa natin kay BP Sara na ibalik ang tapang at malasakit, dumaan na ang Friday at Saturday, Sunday na sila naglabas ng balita. Napapaghalataan na may kumukumpas na PR. Ito kaya yung... Kita nyo kasi gawain ninyo. May kumukumpas daw na PR, mga kababayan. Ibig sabihin, pinagbibintangan yung mga taga-media ni Banat Bay na mga bayaran. Ito naman si Banat Bay. Ikaw naman yan Wala namang ibang bayaran dito kundi si Banat Bay. Diba, mga kababayan? Alam nyo, eto tatapatin ko kayo. Sa panahon ngayon, dalawa lang ang kampo na nagbabayad sa mga ganyan. At sisiguraduhin ko sa inyo, hindi kasama si Pangulong Bongbong Marcos dyan. Bakit to, mga kababayan ko? Unang-una, ang mga nagbabayad, yung pong mga nagnanais mang-agaw ng kapangyarihan, kampo ni Sara. Tignan nyo yung balita. 18 Marines binayaran, pinondohan daw di umano ng 300 million. Sino nagpondo? Asawa niya, Manscarpio daw. Di ba, mga kababayan ko? Sino ang mga nagbabayad ng trolls? Sino nagbabayad ng mga makina? Di ba, kampo ni Sara? Sino nagbabayad sa mga vlogger? Di ba, kampo rin ni Sara? Tinakbo nga pa raw nung nakatae sa sa isang spa. Yung budget daw, mga kababayan, para sa mga vlogger, ni Sara Duterte, ayun,
itinakbo nung natae sa isang spa. Tama, mga kababayan ko? Tama? Ang tanong, sino ba yung isa? Diba? Ang tanong, Alicia Durante, Bingim, Yolanda Ramirez, sino yung isa? Di wala nang iba, kung hindi po yung punot dulo ng pagnanakaw, Martin Romualdez. Oo, silang dalawa ni Sara. Silang dalawa ang mga nagbabayad ng PR nila. Bukod dyan, wala na. Ngayon, alam nyo na. Sabi ko sa inyo, mga kababayan ko kung may kukontra nga sa sinasabi ko, matagal ko nang sinasabi to. Diba, Alicia Duran, ang tagal-tagal ko nang sinasabi yan. Meron bang nakakontra sa mga sinasabi ko sa inyo? Diba? Meron? Sige nga. Ayaw nyo kasi kung panawalaan Wala naman si Jay Salis dito tsaka si Jojo Chavez Diba? Yan ang sinasabi ko. Diba? Kung mali yung sinasabi ko, abay maraming pwedeng magpatotoo. Diba? Yung mga nagtatanggol sa kanila, sabihin nila, fake news yan si Mike Cervera. Diba? Sabihin nila, may magsalita lang kahit isa. Nako! Baka bumaliktad yung mga taong binabayaran nila. Tandaan nyo, mga kababayan, mas mahal ako ng mga vlogger na yan kaysa kay Martin Romualdez. Oo. Isisiguraduhin ko sa inyo, mga kababayan ko. Mas mahal tayo ng mga kaibigan nating mga vloggers kaysa kay Martin Romualdez. Sasabihin ng mga, bakit mo naman nasabi yan? Di sana, inaway na nila ako dahil kay Martin. Tama ba, mga kabayan? Tama ba, Jing Martin? Kung mahal nila si Martin, di dapat inaway na nila ako dahil sa kanya. Bakit walang nangaaway? Isipin nyo kasi kayo naman ayaw nyo kasing isiping maigi. Di ba na? Isipin nyo maigi. Dumating na tuloy si Marjorie Tabok-Tabok. Di ba? Isipin nyo maigi, mga kababayan ko. Isipin nyo maigi yan. Yan yung iiwan ko sa inyong katanungan. Di ba na balibay? Kasalanan nito. Ito may kasalanan na. Hoy, Marjorie! Ito may kasalanan. Kaya ka na naman Kaya napupunta sa idol niyo yung usapan sige, tuloy na natin. Tuloy na natin. Ito na. Yung nabigyan ng maleta at ang napili nilang salsalin ay yung sinabi ni VP Sara na madaling magpadala ng eroplano kung gugustuhin ng gobyerno. Ay! So ngayon, ano nga palusot doon? Literal yun. Di ba no? Literal yun na sinabi ni Sara Duterte. Anong gustong salsalin? Itanong mo kay Topacio, baka gustong tsupain. Di ba? Di ba? Itanong mo kay Topacio, baka gusto niyang sup-supin niyang issue na yan. Tanungin mo siya. O baka naman yung isa. Di ba? Tuloy. Ano ang paliwanag niya dyan? Gusto nila kasi, mga kababayan, na pangatwiranan at gusto nilang ipagtanggol yung sinabi ni Sara na kabobohan. Ano ba yung kabobohan, mga kababayan? Yung kabobohan na
Si Sara Duterte, madali lang magpadala ng eroplano at sumundo ng mga OFW. Yun, oh. Sirang-sira si Sara doon, mga kababayan ko. Ang laki ng epekto. Ano na nangyari? Nagpa-interview pa ba si Sara? Naniwala na kayo mga kababayan, no? Ilang araw na ho, mag-iisang linggo na ho. Wala pa ring interview si Sara Duterte. Sabi ko sa inyo eh. Sabi ko sa inyo eh. Oh, naniwala na kayo. Titigil si Sara Duterte sa pagpapa-interview. Bakit? Nabibisto ang kahinaan sa bawat mga litanya ng salita niya. Kaya kasalanan netong mga ito. Bobo yung nakaisip na kailangan si Sara Duterte interviewin at tanungin ng tanungin. Maling-mali yan. Maling-mali. Matagal ko nang sinasabi yan, di ba, Ai Chang? Ano? Matagal na nating sinasabi yan dito na ano, si Sara Duterte, the more na nagsasalita, the more na nasisira. Yun po si Sara. Kaya nga kami nagulat, nag-uusap-usap po kami. Sabi ko, eto na, Nyulo. Eto na, Koyo, eto na, Mima. Oo, naku, palpak ito. Yari si Sara dyan. Nagpa-interview, kita mo. Kaya tignan nyo, tumigil bigla. Di tama yung ating assessment dyan. Na ititigil nila yung pag-interview, kailangan muna masapawan, matabunan, yung pong pagkakamali na mga sinabi ni Sara Duterte na napansin ng mga Pilipino, ng netizen, na mga mukhang tanga, mukhang engot, mukhang bobo, daig pa ang elementary kong magsalita. Di ba? Yan po yung mga pananaw ng maraming Pilipino ngayon eh. Si Sara Duterte, mahina talaga mag-isip eh. Eto na. Sige, tuloy! Sige, pakinggan natin ng palusot. Palusot ng apologist ni Sara Duterte. Sinabi ni BP Sara na madaling magpadala ng eroplano kung gugustuhin ng gobyerno at kinumpara daw sa COVID. At syempre, Totoo naman. ang angle ng mga bayarang media at bayarang Ito na. Bayarang media at bayarang mga trolls. Kayo yun. Tuloy. troll ay iba daw ang COVID at gera. Abay, totoo naman. May mali ba ron? Tignan nyo mga twira nito. Iba raw ang COVID at iba raw ang gera. Abay, magkaiba naman talaga. Parang sinabi mo na si Ann Curtis babae at si Sara Duterte ay babae din. Hindi, magkaiba. Si Ann Curtis babae, si Sara Duterte tomboy. Ganon. Di ba? Kung meron mga magkakawangis, kayo nila Norman Mangusin at saka ni Libayan. Pag tinignan nga namin yung mukha nyong tatlo, Libayan, Banatbay at saka si Norman Mangusin, parang galing kayo sa iisang sinapupunan.